Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang pagdiriwang natin ngayong hapong ito ay ang ina ng lahat ng mga pagdiriwang sa ating simbahan. Nahahati sa 4 na bahagi ang pagdiriwang natin para sa hapong ito. Ang pagpaparangal sa ilaw, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos, ang sakramento ng binyag at ang banal na Eucharistia. Alinsulod sa pinakamatandang pamana, ang hapong ito ay nakatalaga sa pag-alala sa Panginoon. Sa mabuting balita ayon kay San Lucas, may pagunita sa mga tagasunod ng Panginoon upang sila'y maghintay habang tangan ang ilawang may sindi, katulad ng mga katiwalang naghintay para sa pagbabalik ng kanilang Panginoon. Nang sa gayoy, kapag dumating siya'y, madatnan niya silang handa at nagbabantay, at sila'y kanyang padudulugin sa kanyang hapag. Halina't pasimulan natin ang unang bahagi ng ating pagdiriwang para sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kapayapaan ni Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, sa kabanal-banalang hapong ito na pinangyarihan ng pagtawid ng ating Panginoong Hesukristo mula sa pagkamatay patungo sa pagkabuhay, ang sambayanan niya ay nag-aanyaya sa lahat ng mga mag-anak na nasa iba't ibang panig ng daigdig upang magtipon-tipon sa ganap ng magdamagang pagdiriwang. Sa pagganap natin sa alaala ng Pasko ng Panginoong matagumpay, sa pakikinig ng salita at paghahain ng kanyang buhay, maaasahan nating tayo'y makakapakinabang sa kanyang pananaig, sa kamatayan at pamumuhay sa piling niya at ng Amang may kapal. Ang pagtawid ng Panginoon mula sa kamatayan patungo sa pagkabuhay ay inilalarawan ng apoy na nagbibigay liwanag sa kadiliman ng gabi. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pamamagitan ng iyong anak kami iyong dinulutan ng dingas ng iyong kaliwanagan. Ang bagong dingas na ito ay iyong gawing banal at ipagkaloob mong kami pagningasin itong aming pagdiriwang upang makasapit kaming may dalisay na kalooban na walang maliw na kaliwanagan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kandila ng pagkabuhay ay sumasagisag kay Kristong muli nang nabuhay. Siyang sumasagisag sa kandila ang makabagong haliging apoy na siyang gagabay at magpapalaya sa simbahan mula sa pagkamakasalanan patungo sa bagong buhay. Si Kristo ang nagmahal noon sa bayang hinirang, ngayong pari siyang patnubay. Si Jesucristo na buhay, siya'y ating kaliwanagan. Si Kristo ang nagmahal simula noong araw, wakas natin siya't hantungan. Si Jesucristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Si Kristo ang pinagmulan, alpay sa gisag niyang tunay, siya'y ating pinanggalingan. Si Jesucristo ay nabuhay. Si Kristo ang siyang hantungan, Omega'y kanyang larawan, siya ang ating patutunguhan. Si Jesucristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Kay Kristo nabibilang lahat ng panahot araw, bawat yugto ng pag-iral. Si Jesucristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Kay Kristo ay nabibilang mga taong daan-daan, hari siyang kasaysayan. Si Jesucristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan.
Kay Kristo ang karangalan, lahat ng kapangyarihan, Panginoong dinarangal, si Jesucristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Kay Kristo ang kapurihan, buong sangkatauhan, at magpakailanman si Jesucristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Sindihan. kayong lahat sa kalangitan, kayong manangil ay mga gawitan. Magala kayong lahat na mapapalad na nilikha, na nakapaligid sa luklukang dakila. Si Kristo nating Hari ay nabuhay na magmuli. Ipa natin ang tambulin itong ating kaligtasan. Magala sa libutan sa maningning nating ilaw. Si Kristo na walang maliwang kumarang sa dilim. Magalak ng lubos buong sambayanan, lahat tayo'y nag-iwang
sa kalangitan ating puso at isipan. Diyos Ama, ating pasalamatan sa anak niyang nabuhay, sapagkat dapat siyang tunay sa kanyang pananagutan, para sa kinabilangan niya na sambayanan. Ngayon na ang kapistahan na Jesucristong nagalay, ng kanyang sariling buhay ng tiis ng kamatayan, ang minanang kasalanan ng dating kaalitinay, sa tubig bawang na parang kalayay na kampan. Magalak ng lubos ang buong sambayanan, lahat tayo ay nagdiwang sa kalwalhatian. Sa ningning ni Jesucristo sumagip sa sansinuko, siya'y muling nabuhay, tunay na manunubos. Ngayon na ang pagdiriwang ng ating muling pagsilang, sa tubig ng kaligtasan na batis ng kabanalan, pagkat mula sa libingan bumangon na matagumpay, Mesiyas ng sanglibutan, si Jesus naming mahal. Diyos Ama ng sanglibutan, tunay na walang kapantay, pag-ibig mo't katapatan para sa mga hinilang, handog mo't kapatawaran sa lahat ng kasalanan, higit sa lahat mong alay, si Jesus naming mahal. Magalak ng lubos ang buong sambayanan, lahat tayo'y nagdiwang sa kalwalhatian. Sa ningning ni Jesucristo sumagip sa sansinuko, siya'y muling nabuhay, tunay na manunubos. Dahil sa kaligayahan sa amin nagumapaw, hari namin itong ilaw sa gisan ng pagkabuhay. Tunay na kaliwanagang hatid ni Jesus na tanglaw, ang dilim ng kamatayan ay natawid na parang ang araw ng kaligtasan, si Jesus bukang liwayway. Walang maliw na patnubay sa landas ng kaligtasan. Hatid niya'y kapayapaan, lakas mo at pagmamahal, upang aming madamdaman naming pananagutan. Magalak na lubos ang buong sambayanan, lahat tayo'y nagdiwang sa kalwalhatian, sa ningning ni Jesucristo sumagip sa sansinuko, siya'y muling nabuhay, tunay na manunubos. Ngayon, sisimulan na natin ang ikalawang bahagi ng pagdiriwang, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Mga kapatid, ngayong nasimulan na natin ang magdamagang pagdiriwang ng muling pagkabuhay, makinig tayong mabuti sa salita ng Diyos. Isaloob natin kung paano niyang ginaganap sa iba't ibang yugto ng kasaysayan ang pagliligtas niya sa mga hinirang na tao.
Noon ngang sumapit ang itinakda niyang panahon ng kanyang sariling anak, ang kanyang sinugo upang maging ating tagapagligtas. Hilingin natin sa Diyos ang kaganapan ng kaligtasan na nangyayari ngayon sa pagdiriwang ng Pasko ng Pagtubos sa tanan. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nang simulang likhain ng Diyos ang lupa at ang langit, sinabi ng Diyos, "Ngayon, lalangin natin ang tao. Ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon, at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit." Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala. Wika niya, "Magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan ito. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng maiilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at mga bungang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay ibibigay ko naman sa maiilap na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon." At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Pinupuri ka, poong Diyos, nitong aking kaluluwa. Ikaw, Panginoong Diyos ko, kay dakila mong talaga. Ang taglay mong kasuotay, dakilat rit marangal pa, nababatbat ka, poong Diyos, ng liwanag na kay ganda. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Ikaw na rin ang nagtayo ng saligan nitong lupa, matatag na ginawa mo't hindi ito mauuga. Ang ibabaw ng saligay ginawa mong karagatan, at tubig din ang bumalot sa lahat ng kabundukan. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Lumilikha ka ng ilog na patungong kapatagan. Sa gilid ng mga burol, umaagos na marahan. Sa naroong kakahuyay, umaawit ng masaya. Mga iboy nagpupugad sa malabay nilang sanga. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Magmula sa kalangitan, mga bundok ay nadilig. Ibinuhos ang biyaya't lumaganap sa daigdig. Tumubo ang mga damong pagkain ng mga baka. Nagkaroon ng halamang masaganang namumunga. Anupat ang mga tao'y may pagkaing nakukuha. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Sa daigdig, Panginoon, kay rami ng iyong likha, pagkat ikaw ay marunong, kaya ito ay nagawa. Ang dami ng nilikha mong nakalaganap sa lupa. Panginooy, purihin mo kaluluwa. Purihin ang Panginoon, o purihin nga siya. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lahat ng iyong mga nilikha, ikaw ang itinatampok. Naway may sa loob mo ng iyong mga tinubos ng daigdig sa pasimula, ay lalo mo pang pinadakila sa mga huling panahon ng pagsigip ni Kristo.
na siyang inihaing kordero ng pamasko sa kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, "Isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na itinuro ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin." Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ng Panginoon at mula sa langit ay sinabi, "Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan, na ipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak." Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, "Akong Panginoon ang nangangako sa iyo, yamang hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo ay magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Lulupigin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat ikaw ay tumalima sa akin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinugon sa lahat kong kailangan. Ang biyayang kaloob mo ay kahanga-hangang tunay. Nababatid ko na ika'y kasama ko oras-oras. Sa piling mo kailanmay, hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang ang manghal mo ay malagak sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinarami mo sa sanlibutan ng mga anak na sa pangako mo'y sumilang, bunga ng paglawak ng saklaw ng iyong panghirang. Sa pagbibinyag, ginawa mong matupad ang iyong pangakong si Abraham ay maging ama ng lahat. Ipagkaloob mo ang iyong sambayanan ay marapat na makatugon sa iyong panawagan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises, "Bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod.
Mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Lalo kong pagmamatigasin ang mga Ehipsyo at pasusundan ko kayo sa kanila. Ngunit doon sila lilipulin. Ang mga Ehipsyo, ang mga kawal ng Faraon, pati ang kanilang mga karwahe. Ipakikita ko sa kanila ang aking kapangyarihan. Sa gayon, malalaman ng mga Ehipsyong iyan na ako ang Panginoon. Ang anghel ng Diyos na pumapatnubay sa paglalakbay ng mga Israelita ay nagpatihuli sa kanila. Gayon din ang haliging ulap. Ang ulap ay lumagay sa pagitan ng mga Israelita at ng mga Ehipsyo at lumatag ang kadiliman. Dumating ang gabi at ang mga Ehipsyo ay di makalapit sa mga Israelita. Itinapat ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Bagdamag na pinaihip ng Panginoon ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Ang mga Israelita ay bumagtas sa dagat na ang nilakaray tuyong lupa sa pagitan ng animoy pader na tubig. Hinabol sila ng mga Ehipsyo, ng mga kawal, karwahe at kabayuhan ng mga Faraon. Nang magbubukang liwayway na, ang mga Ehipsyo'y ginulo ng Panginoon mula sa haliging apoy at ulap. Nalubog ang gulong ng mga karwahe at hindi na sila makatugis ng matulin. Kaya't sinabi nila, umalis na tayo rito sapagkat ang Panginoon na ang kalaban natin. Sinabi ng Panginoon kay Moises, itapat mo ang iyong tungkod sa ibabaw ng dagat at tatabunan ng tubig ang mga Ehipsyo, pati na ang kanilang karwahe. Ganun nga ang ginawa ni Moises, at pagbubukang liwayway, nanumbalik sa dati ang dagat. Ang mga Ehipsyo'y nagsikap makatakas, ngunit pinalakas ng Panginoon ang dating ng tubig, kaya't sila'y nalunod na lahat. Nang manauli ang dagat, natabunan ang mga karwahe at kabayo ng Paraon, pati na rin ang kanyang mga kawal, at walang natira ni isa man. Ngunit ang mga Israelita'y nakatawid sa dagat. Natuyo ang dinaanan sa pagitan ng animoy pader na tubig. Nang araw na iyon, ang mga Israelita'y iniligtas ng Panginoon sa mga Ehipsyo. Nakita nila ang bangkay ng mga Ehipsyo, nagkalat sa baybay dagat. Dahil sa kapangyarihang ipinakita ng Panginoon laban sa mga Ehipsyo, nagkaroon sila ng takot sa Kanya at sumampalataya sila sa Kanya at sa alagad niyang si Moises. Ito ang inawit ni Moises at ng mga Israelita para sa Panginoon. Ang Panginooy atin ngayong awitan sa Kanyang kinamtang dakilang tagumpay. Mga kabayo't kawal ng kaaway, sa pusod ng dagat, lahat natabunan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Ang Panginooy ating ngayong awitan sa Kanyang kinamtang dakilang tagumpay. Ang mga kabayo't kawal ng kaaway, sa pusod ng dagat lahat natabunan. Ako'y pinalakas niya at pinatatag. Siya ang sa aking nagkumkop, nag-ingat. Diyos ng magulang ko, aking manliligtas. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Siya'y mandirigma na walang kapantay, Panginooy kanyang pangalan. Nang ang mga kawal ng Faraon sa dagat ng mga tambo ay nagsisulong. Ang lahat ng ito ay kanyang nilunod, pati na sasakyat kanyang pinalubog. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Sila'y natabunan ng alon ng dagat, tulad nila'y batong lumubog kaagad. Ang mga bisig mo ay walang katulad, walang kasinlakas. Sa isang hampas mo, kaaway ng alat, nangadurog man din sa iyong mga palad. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay.
Sila'y dadalhin mo sa pinili mong bundok, sa lugar na itinangi mo para maging iyong lubos, at sa santuaryong natayo ayon sa iyong loob. Ikaw poon, maghahari magpakailanman. Poon ay ating awitan sa kinamtam niyang tagumpay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang idinudulot mong pagpapala noon ay sa iyong sambayanan. Mula sa panghapi ng haring sa kanila'y nagpapatay, ay nababanagan namin kahit sa aming kapanahunan sa inyong pagliligtas na iyong ginaganap sa muling pagsilang ng mga bininyagang mula sa iba't ibang bansa at bayan. Ipagkaloob mo ang pagiging anak ni Abraham at ang dangal na nasa Israel mapabilang ay maging lubos na kapalaran ng sanlibutan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang iyong daigdig kasintahay ang may likha sa iyo. Siya ang makapangyarihang Panginoon. Ililigtas ka ng Diyos ng Israel. Siya ang hari ng lahat ng bansa. Israel, ang katulad mo ay babaeng bagong kasal. Iniwan ng asawa, batbat ng kalungkutan. Ngunit tinawag kang muli ng Panginoon sa kanyang piling at sinabi, sandaling panahon kita'y iniwanan, ngunit dahil sa tapat kong pag-ibig, muli kitang kukup-kupin. Sa tindi ng galit, nilisan kita sandali. Ngunit habang panahon kong ipadarama sa iyo ang tapat kong pagmamahal. Iyan ang sabi ng Panginoon na nagligtas sa iyo. Nang panahon ni Noe, ako ay sumumpang di na mauulit na ang mundong ito'y gunawin sa tubig. Gayon din sa ngayon, iiwasan ko nang sa iyo'y magalit at hindi na kita parurusahan ulit. Maguguho ang mga bundok at ang mga burol, ngunit ang pag-ibig ko'y hindi maglalaho at mananatili ang kapayapaang aking pangako. Iyan ang sinasabi ng Diyos na Panginoon na nagmamahal sa iyo. Sinabi ng Panginoon, O Jerusalem, nagdurusang lungsod na walang umaaliw sa kapighatian, muling itatayo ang mga pundasyon mo. Ang gagamitin ko'y mamahaling bato, gagamitin rubi sa mga tore mo. Bato't maningning ang iyong pintuan, at sa mga pader ay mga hiyas na makinang. Ako ang magtuturo sa iyo, mga anak, silang magiging payapa at buhay ay uunlad. Patatatagin ka ng katarungan at katuwiran, magiging malayo sa mananakop at sa takot. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. O Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita'y pinupurit, ako'y iniligtas. Kaya ang kaaway ay di na nakuhang matuwa't magalak. Mula sa libingang daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay. Ako nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Purihin ang poon, siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal, ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal yaong kanyang galit, at ang kabutihan niya'y walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa luha, sa buong magdamag, sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin, o poon ako ay pakinggan. Mahabag ka poon, ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Nadama kong galak na iyong hubarin ang aking panluksa. Sa pasasalamat sa iyo, o poon, ay di magsasawa. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan sa kadarakila ng iyong ngalan, paramihin mong naikinabang sa iyong pagbabalang bigay sa mga ninuno namin sa pagsambalataya sa iyong katapatan. Ngayong ang iyong paghinang ay sanlibutan ng saklawang matibay na pinananaligan ng mga ninuno naming banal ay matanto, magkaroon ng malaking katuparan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Magsalubay kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong kalwalhatian. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, tugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos
sa Diyos, papuri sa Diyos sa itasan. Papuri, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa itasan. Sapagkat Ikaw lamang ang banal. Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ng kabanal-banalang gabing ito ay pinaliliwanag mo sa kadakilaan ng pagkabuhay ni Kristo. Antigin mo ang espiritu ng pagkupkup mo upang sa pagbabago ng aming buong pagkatao, kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabinyagan kay Kristo Jesus ay nabinyagan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo'y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng binyag upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Sapagkat kung nakaisa tayo ni Kristo sa isang kamatayang tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na makakaisa niya tayo sa isang muling pagkabuhay tulad ng kanyang pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay ipinakong kasama niya upang mamatay ang makasalanang katawan at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ngunit tayong naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan para sa kasalanan at ang buhay niya ngayon para sa Diyos. Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan, datapwat buhay naman para sa Diyos sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sa bihit kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas.
Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang batong natakwil na nagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng batoy higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan, ay kalugod-lugod. Alleluia, alleluia, alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaraan ng araw ng pamamahinga, si Maria Magdalena, si Mariang ina ni Santiago at si Salome ay bumili ng pabango upang ipahid sa bangkay ni Jesus. At ng linggo ng umaga, pagsikat ng araw, sila'y nagpunta sa libingan. Nag-uusap-usap sila habang sa daan. Sino kaya ang ating mapakikiusapang magpagulong ng batong nakatakip sa pintuang libingan? Napakalaki ng batong iyon, kaya gayon ang sabi nila. Ngunit nang tanawin nila ang libingan, nakita nilang naigulong na ang bato. Pagpasok nila sa libingan, nakita nilang nakaupo sa gawing kanan ng isang binatang nararamtan ng mahaba at puting damit. At sila'y natakot. "Huwag kayong matakot," sabi ng lalaki. "Hinahanap ninyo si Jesus, ang taga-Nazaret na ipinako sa krus. Wala na siya rito, siya'y muling nabuhay. Tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Kaya humayo kayo at sabihin ninyo sa mga alagad, lalo na kay Pedro, na mauuna siya sa inyo sa Galilea. Makikita ninyo siya roon, gaya ng sinabi niya sa inyo." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po muli sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang hapon po, Father. Happy Easter po sa inyong lahat. Happy Easter. Sa mga nanonood po sa atin, pakibati po yung inyong mga kasama sa bahay ng Happy Easter. Palakpakan po natin ng Diyos. Ngayon nga po maringal nating ipinagdiriwang ang magdamagang pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay. Bagamat marahil karamihan sa atin ay naninibago dahil mas maaga-aga ng oras. At kaya nga po natin inagahan ay gawa ng curfew na meron po tayo, gawa ng ECQ. Pero gayon pa man, taon-taon nating ginugunita ang Pasko ng muling pagkabuhay ni Kristo. Ang gabi na kung saan sa umpisa ng liturhiya, ipiniliwanag sa atin ang pagbabasbas at pagniningas ng bagong apoy.
na kung saan ang apoy na iyon ang siyang pinangsindi sa ating kandilang Paskal na binasbasan din. At pagkatapos ng pagbabasbas ng kandilang Paskal, ang maringal na pagpapahayag ng pagkabuhay ni Kristo sa pamamagitan ng isang himno ng paanyaya na ang kadiliman ng kamatayan ni Jesus kahapon ay binabalot ngayon ng panibagong buhay at panibagong kaliwanagan, dala ng kanyang pagtatagumpay, upang nang sa gayon mapawi ang dilim at gayon din naman matubos tayo sa ating mga kasalanan. Kaya nga po, di ba, maganda sa pagsisimula ng ating pagdiriwang, sinasabi doon na ito ang pagdiriwang ng lahat ng bihilya or the mother of all vigils. No? Bakit? Kasi ang pagkabuhay ni Kristo ay siyang hudyat ng panibagong buhay sa atin. Marahil dumadaan tayo sa dilim ng takot, ng pangamba, ng pag-aalinlangan, ng pag-aagam-agam, ng maraming isipin, gawa ng krisis, ng pandemya na kinakaharap natin. Pero gayon pa man, mapipigilan ba natin ang masayang pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ni Jesus kung ito ang hamon at paanyaya sa atin na makita na ang kanyang pagkabuhay ang hatid sa atin ay bagong pag-asa. Hindi lamang bagong buhay, kundi bagong pag-asa. No, kaya nga, si Jesus bilang muling nabuhay ay nagsisilbing liwanag sa atin. No, at tatandaan po natin, yung liwanag na iyon, siya na tinatanggap natin mamaya sa pagsasariwa ng binyag. No? Kapag mayroon tayong pinabibinyagan, ganun din, liwanag. Kaya nga si Jesus bilang simbolo ng liwanag ang siyang magbibigay kaliwanagan sa ating buhay. Pero sana makita natin na lahat ng sakripisyo na ginawa natin noong panahon ng Kwaresma, ito yung bunga, yung araw na ito, yung bihilya na ito, na kung saan si Jesus ay tunay ngang muling nabuhay. Kaya sana isipin din natin na kung si Kristo ay nabuhay na, magbigay nawa ito sa atin ng kagalakan, ng kasiyahan. Katulad ng kung papaanong iyong tatlo na pupunta sa kanyang puntod ay natuklasan nila ang pagkabuhay ni Jesus dahil wala na siya doon sa kanyang pinaglibingan o doon sa lugar na kung saan siya ay inilagak. At malinaw na imbitasyon sa atin yon. Maraming pagkakataon na tayo hinahamon ni Jesus, tignan at magdoon tayo sa kanyang muling pagkabuhay, sapagkat lahat ng hirap, sakit, pangamba, pag-aalala, lahat yan mabubura sapagkat hindi doon magtatapos ang buhay natin. Ang buhay natin ay nagtatapos sa isang tagumpay na tinamo ni Jesus. Kaya nga yung mga paghihirap natin, pansamantala yan. Pero natural, mararanasan natin yan, haharapin natin yan, pero tatandaan natin, ang buhay ay hindi laging hirap. Sapagkat kapag ito'y natagumpayan natin, katulad din ni Jesus kung paano niyang natagumpayan ang kanyang kamatayan sa krus. Kaya nga, mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang ng bihilyang ito, ng muling pagkabuhay ni Kristo, at siyempre mamaya yung pagsasariwa natin sa ating tinanggap na binyag, sana maghatid ito sa atin ng panibagong liwanag, maghatid ito sa atin ng panibagong buhay. Maraming hamon na darating, pero ipinakita sa atin ni Jesus na sa kamatayan nagtagumpay siya sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. At lahat tayo patuloy na binibigyan ng pagkakataon ng Diyos para bumangon, para magkaroon ng panibagong buhay, at higit sa lahat, yakapin muli ang liwanag at tayo ay lumisan sa kadiliman ng pagkakasala. So muli po, sa pagpapatuloy ng ating misa, ng ating pagdiriwang,
masayang pagdiriwang, binabati ko po kayo muli ng Happy Easter. Palakpakan po natin ang Diyos. Magsitayo tayong lahat. Ngayon ay gagawin natin ang pagbabasbas sa ating banal na tubig.